Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng opinion reaction itong post ni Sas Rogando Saso 14 minutes ago. Bago-bago pa. Sabi niya, Didn't you in your first day of office abolish the commission that was established to do that? Isinare ni Sas Rogando Saso ang article ng Billionario.com. Title is From Okay Lang to Over Yan, Marcos to form independent commission to unnormalize corruption. Okay, so pag-usapan natin yung tinatayong commission, lalo na sino ba ang magiging head, chairman, sino mga members, ano ang mga powers. Okay, so ito, salita ng Pangulo sa interview ata kay Vicky Morales. Sabi niya, wala pang formal name. Pero, independent commission para imbestigahan ito ngang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control projects. Ito daw is completely separate from the government. Kaya nga, independent Sabi niya, the panel will have all the powers that are necessary and the authority to investigate anything and anyone. Wow! Pagka nangyari yun, na may to anyone is stressing, there will be no sacred cows. Kahit daw kapartido, bahala na, masasagasaan kayo dyan. Kahit daw kamag-anak, wala daw siyang pakialam. Pagka nangyari yon, may prinoproteksyonan, wala ring kabuluhan yung kanilang investigasyon. Talaga? Okay, may 4 objectives daw ang komisyon na ito. Number 1, determine what happened, identify those involved, hold them accountable, and propose fixes so abuses cannot recur. Klaro naman ngayon yung involved, tatlo o triumvirate or trinity. Ang nasa taas, politiko. Dito sa baba, DPWH, or government officials, including COA, sino pa yung nasa gobyerno, pangatlo yung kontraktor. Yan, tatlo yan. So, DPWH, ma-identify na. COA, ma-identify na, madali. Contractor, identify na, kaya may 15 contractors na Ang mahirap dito sa taas yung mastermind, mga politiko. Yan ang challenge ng komisyon na ito, kung kaya ba nilang panagutin itong nasa taas. Dito sa itong dalawa sa baba, contractors and DPWH, madali yan. Kailang walang mangyayaring korupsyon kung hindi dahil dito sa taas yung mga lawmakers. Yon yung lumalabas ngayon, yun yung sinasabi. Sino bang palaging nagsasabi? Si Mayor Magalong, Senator Lacson, si Karen Davila. Walang mangyayaring ganyan kung walang mga politiko na nasa likod. Sino yung nagpupundo? Ano pa? Ito, mabibigyan daw ng subpoena powers. Contempt powers. Wow. Sana matutuo yan. Okay. The commission could recommend new laws or government restructuring if needed. Sabi niya, if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan. Members will be announced soon. Ayaw ko namang maunahan. Hindi pa sulit talaga pero malapit na. Ang tagal.
nagdidebate pa sila kung sinong maging head. Yun na, sinong maging head. In-announce na nung bagong nasibak si General Torre, sinabi na ni Secretary John Vic Rimulya na may government post si General Torre related sa anti-corruption drive. Kaya dito na ito. Sigurado, magiging kasapi si General Torre. Hindi na lang sigurado kung siya ba ang maging chairman o member lang. At kung tatanggapin ba ni General Torre ang ialok na pwesto o hindi. Ano sa tingin nyo? Gagawin ba si General Torre na chairman? Kung ako ang inyong tatanungin, hindi pwede. Dapat ang chairman dito yung mas... Example, may nagsuggest si Optic Politics. It should be a retired Supreme Court Justice or retired Court of Appeals Justice. Para may credibility. Kasi kung si General Torre ang gawing chairman ng komisyon, nako, baka mamaya ituro na naman Duterte admin ang may kasalanan kung bakit may mga flood control anomaly ngayon. Mahirap na. So siguro pwede siya maging member kung I don't know kung ilan ang member ng komisyon. Member siya. At mayroong tao dito sa taas. So si Mayor Magalong, isasama ba siya? Interesado si Mayor Magalong Kung isama si Mayor Magalong, matutuwa ako. And I believe maraming matutuwa. Kasi hindi papayagan ni Mayor Magalong na gawing laro-laruan lang yung komisyon na yan. He will fight for truth, accountability, basta member. Ang problema sa nakikita ko ngayon, baka yon matagal silang mabuo yung komisyon dahil nagtatalo-talo pa. Huwag isama si Mayor Magalong, delikado yan. Isama natin dahil mabuti yan. Nagtatalo-talo. So, si General Torre, sa nakikita ko, siguradong may kalalagyan sa kanya yan. It's either the chairman or just an ordinary member. Tatanggapin ba ni General Torre? Yun ang hindi ko masasabi. Hintayin na lang natin pagbalik niya. I think September 29 mag-end ang kanyang official leave. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa kapihan ni Angkol o ako isang bistahon. Mayong buntag da, Kol. Mayong buntag. Abuno ko sa kape nga akong gitarom. Kutsara, tungag sa kutsara sir, tanawa. Kada usa ka bangag. Tara bangag, tungag kutsara. So duha ka bangag naa sa ibabaw. Duha ka bangag. Oh. So muna ni ang itsura sa kape ni Angkol, mga maayog yun. So muna ni ang itsura sa kape ni Angkol nga isa na kabulan. Naana yang salingsing. Naana yang panga. Na sa iba isa pa kabulan. O karon human sa pag-abunog gina-sprayan na ni Angkol ang iyang kape. Abo sir, onya dito sa lalom imong anaon dia kay aron nga Nakas. oh. Mo sir. Basta. Oh sir. Aya pa guys. O karon mo na nigilaugon sa kape ni Angkol sa 350 ka punuan nga kape. Salamat ko sa Ginoo nga dunay gigamit nga aron makatanom ko og kape. So dalaygon gid kaayo ang Ginoo nga nagtandog sa kasing-kasing sa Salamat sa nagsuporta.
sa pagpananom sa kape. Salamat kaayo. Salamat gid kaayo. Thank you so much sa mga kabos na sama ka nako. Ang mahawas kami.